Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Ariel Querubin, ama, asawa, sundalo, Pilipino. Inaalay ko muli ang aking sarili para sa ating bayan. Tatakbo tayo na senador na sinusuportahan ng Nationalista Party. Ngunit, independent po tayo sa lahat ng mga political slates. Tatakbo po tayo sa tatlong dahilan. Una, matagal ko na pong hangarin o palagi ko pong gusto sana na matupad yung aking pangarap na mapalaya ang lahat sa gutom at kahirapan. Pangalawa, gusto ko rin, gusto natin na mabigyan ng kalidad na edukasyon ang mga kabataan, lalong-lalo na ang mga panganay, dahil sila ang tinatakbuhan ng pamilya tuwing nagkakaroon ng problema. Pangangailangan. Pangatlo, bilang isang retiradong Marines, hindi natin kaya na nakaupo, nanonood na lang tayo habang paulit-ulit nila tayong inaapi sa West Philippine Sea. Protektahan natin to at ipaglaban ang ating karapatan. Ito'y para sa seguridad natin at kinabukasan. Galit po tayo, sa mga magnanakaw, mandarambong, na patuloy lang tayong niloloko, nagpapayaman, sa kahit na naghihirap pa ang mga taong bayan. Ako po si Ariel Querubin, bayani ng masang Pilipino, ay inyong senador sa Senado. Okay, maraming salamat po. Meron pong tanong sa media. Michael Rogas, Radyo Pilipinas. Sir, magandang umaga po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Kung hindi po ako nagkakamali, lumaban na rin po kayong senador dati at hindi lamang po pinalad. Sa pagkakataong ito, na muli po ninyong inihahain ang inyong sarili sa taong bayan sa pagkasenador, paano pong pagsusulong ang gagawin ninyo sa Senado sakali kayo mananalo na maipagtanggol po ang ating teritoryo bilang isang dating sundalo o Marines? Sabi ko nga po, totoo yan. Tumakbo tayo noong 2010. Nasa loob tayo ng kulungan at ang konsuelo ko lang noon, pwede naman pala tayong manalo noon. I was considered winnable. Going back to your question, alam nyo yung pipirmahan na lang o napirmahan na Self-Reliant Defense Posture Program natin. That's a welcome development. Kasi ito magbibigay sa atin, ng ng direksyon kung ano dapat i-modernize natin dahil napabayaan natin ang mga defense and security forces dito. Gaya ng Coast Guard, Philippine Navy, Air Force, even yung maritime natin at even yung BIFAR. Yung SRDP na yan, alam niyo, dapat isulong natin kasi dapat kaya natin manindigan. Alam niyo, hindi dapat tayo na forever na nagdidepend sa isang superpower. Kung kaya natin na magsarili tayo, kaya natin tumindig sa ating sarili, napakaganda ng Pilipinas kasi yung strategic location niya, pinag-aagawan ng mga superpowers, Mas marami pa tayong makukuhang concession sa kanila. Kasi whoever, the Philippines, whoever, kung sino man yung magsasaydan o bibigyan ng suporta ng Pilipinas, kinokontrol niya yung Asia Pacific. So, yun muna, Dapat i-modernize natin. Kasi ang labanan dito, it's all preponderance of forces. Ikaw ba, 2 lang ang barko mo, 100 yung barko doon. Kaya mo bang lumaban? Yes, sir. Nakita ho namin kanina si General Magalong, sinamahan po kayo. Ano po yung naging usapan or paano kayo nagtagpo sa isang sitwasyon para ho sa gayon ay ibigay naman po yung suporta niya po sa inyo? At
gaano po kalaki ang maitutulong po sa inyo ni Mayor Magalong sa inyo pong kampanya? Alam ho ninyo, kaming dalawa ni Mayor Magalong ay nakulong dahil sa korupsyon, laban sa korupsyon. At ako'y naniniwala sa kanyang advokasya at paulit-ulit ko sinasabi ito na the best antidote to insurgency, violent extremism, and even terrorism, it's good governance aided by a well-disciplined men in uniform. Doon kami nagkakasang-ayon sa gusto natin na mangyari sa ating bansa. Okay. From Rappler, Dwight. Please, pakipasa ng microphone, please. Thank you. Sir, good morning. Dwight De Leon from Rappler. Sir, yung Nationalista Party is part of the Administration Coalition for 2025, yung Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Was there ever an attempt for you to be part of the senatorial slate endorsed by the President? Ano pong nangyari po doon? Sabi ko nga, nung binigyan ako ng signature ba, ng support ng 2,000 retired generals, no? Most of them, yung mga pumirma dyan, they belong to different political parties. So this is now unity beyond politics, no? Kung di man tayo na isama sa koalisyon, sabi ko nga, independente tayo na tatakbo, na bukas tayo na sumama sa kahit na sinong grupo na ng mga independente na inuuna ang bayan, inuuna ang mga mahirap at mga api at nagbibigay ng dangal sa mga bayani natin, no? Sa mga sakripisyo ng mga bayani natin at nagpapahalaga sa mabuting pamamahala, good governance. So panawagan ko sa aking mga kasamang kandidato na tunay na nagmamahal sa bansa, magsama-sama tayo. Sir, but did you actively seek the endorsement of the President? Hindi tayo, sabi ko, ayaw ko na magbigay pa ng problema sa kanila dahil alam ko yung plato nila, punong-puno na ng problema. Ayaw ko na idagdag pa yung sarili ko, no? Kontento ko dahil yung nagbibigay ng proteksyon sa ating mahal na Pangulo, anak ko. So that's a no, sir. Okay, sir. Thank you. Okay, Ms. Sherry Ann Torres, ABS-CBN. Sir, good morning. Good morning. Opo, Colonel Carubin, sir, please help us understand. Kasi sabi niyo po kanina, you are part of the NP, of the Nationalista Party, but you're running as an independent. So how can we reconcile that? Let me correct you with that. No? I'm being supported by the Nationalista Party, but I am independent from all these political slates. You remember, wala tayo sa koalisyon, wala tayo sa ibang ano. Pero bukas tayo, no? Sa kahit na sinong grupo, later on na mga independents, na sabi ko nga, inuuna nila yung pagmamahal nila sa bayan, no? Inuuna nila yung kapakanan ng mga mahihirap at mga api, no? At paulit-ulit ko sinasabi, may pagpapahalaga sila sa mabuting pamamahala. Sir, as to what extent yung ine-expect or committed na support ng NP sa inyo? Well, I presume, no, lahat ng mga kapartido ko all over the country will support my candidacy. But ang maganda dito, I can cut across all political parties. Kasi sabi nga ng mga sumuporta sa akin ng mga generals, Ariel, this is unity beyond politics. We stand united with you to fight corruption, uplift the living conditions of the poor, and protect our sovereignty. Sino naman tayo na tatanggi sa hamon nila, di ba? Kung naturingan ka na matapang na tao, sabi ko, sir, sige, tanggapin ko. Sir, last point lang. Kasi po is a given, no? Yung Nationalista Party is being led by the Villars, by Senator Villar. Hindi po ba para magiging conflicted ang image ninyo when you are projecting yourself as an independent, actually being supported and endorsed by Mayor Magalong, who is an anti-corruption advocate, and then the other party, sorry to say this, whether we like it or not, medyo may mga issues, masyadong leaning sa administration, and the party leaders may kanya-kanya ring issue. So, how can we reconcile that? Wala akong nakikitang problema dyan. Kasi kung titignan ninyo, pare-pares nga ang sinasabi nila mga advocacies, di ba? And kung titignan mo, yung mga parties natin, no, meron na akong kasama nga nun
NP siya, sunod na eleksyon. Nasa lakas na siya, sunod na eleksyon. Nasa NUP na siya. Ngayon, nandun na sa PDP, sa Partido Federal. So, yung partido, ako hindi ko nakikita na problema yan. 30 seconds. Sir, sorry, habol ko lang. Kayo ba, halimbawa darating din sa punto na magiging senador kayo, you wouldn't mind changing your political party from time to time? Or would you rather stay as an independent? I'd rather stay with my party. Last. Sorry po. 2 seconds left. Sorry. Okay. Thank you very much, sir. 18 left. Salamat po. Yeah, maraming salamat po uli sa inyo. Ako si Ariel Querubin, ang bayani ng masang Pilipino at inyong sundalo sa Senado. Salamat po uli. Salamat po.